of the nation. Hindi laruan kundi patalim ang hawak ng batang yan habang nanilimos sa bahagi ng Alabang Zapote Road at Diego Serra Avenue sa Las Piñas. Sa isang punto ng viral video na nakuhanan noong July 21, nag-dirty finger pa ang bata. Ayon sa PNP, na-rescue na ang bata at nasa kustodiya na ng LGU. Lumabas sa investigasyon ng DSWD na drug-dependent umano ang nanay nitong menor de edad. Isa sa ilalim sa full evaluation ng social worker ang bata bago i-turn over sa shelter ng DSWD. Kasunod ng ulan at baha, lubak naman ang problema sa bahagi ng MacArthur Highway na sakop ng Apalit, Pampanga. At perwisyo pa rin ang di pa humuhupang baha sa Bulacan at La Union. May report si Jamie Santos. Paghupa ng baha sa Apalit, Pampanga, ito naman ang naiwan sa bahagi ng MacArthur Highway. Mga lubak. Delikado na nga para sa mga motorista, sagabal pa sa kabuhayan. Yung tricycle namin, muntik na pong tumuwad. Naapektuhan po yung kita namin. Imbis na makabalik po kami kagad, natatagalan po kami dahil umiikot pa po kami. Nina, na-shot ako, akala ko masisira na. Kadalasan napapalatan na, kasabugan ng gulong. Ayon sa mga residente, tinambakan ng muli ng mga tauhan ng DPWH ang mga lubak. Pero makalipas lang ang ilang oras, kalubak-lubak muli. Nagagawa yung iba, tapos panibago na naman na masisira, ganun. Lalo na ngayong bagyo, yan, dumami yung lubak-lubak yan. Sabi ng lokal na pamahalaan ng Apalit, 2023 pa problema ang mga lubak sa kalsada pero pinalala ng mga pag-uulan nitong nagdaang linggo. Karamihan daw sa mga kalsadang may lubak ay mga national road kaya responsibilidad na ipaayos ng DPWH. Pakiusap ng LGU sa DPWH, tapusin nila yung pagkukongkreto ng dito para matapos na yung ating pagdurusa. Sabi ng DPWH, wala silang pondo para rito ngayon. Pero ginagawa nila ito ng paraan. Maintenance fund were cut dito sa budget in 2025. We're going to request quick response fund so that makapag-respond kami sa mga damages brought about by the recent rains and typhoons. I hope that within the week we should be able to get it and allocate some of the funds actually. Sa Kalumpit, Bulacan naman, di pa humuhupa ang baha. After 3 to 4 days, ngayon pala mararanasan ng Bulacan. Meron pa rin ulan ng Nueva Ecija at Tarlac. So yung ulan sa kanila ngayon palang dumadaloy dito sa Pampanga River. Hybrid classes ang ginagawa para maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante. Nananatili ring lubog sa baha ang ilang bahagi ng Pangasinan. May mga negosyo na sarado pa rin pero may ilang sinisikap ng magbukas. Sa isang tindahan, di pa inaalis sa mga sandbag pangontra sa baha. May mga clients tayo na kailangan talaga ng generators, submersible pumps, and other tools pa. Kaya nagpursige po kami mag-open. Bubukas na kami sir kasi walang makain, walang puhunan. Kaya yun, magbubukas kami. Kahit kaunting tao. Sa La Union, 3 kalsada ang di pa rin madaanan dahil sa baha. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mataas ang tsansang maging bagyo ng binabantayang low pressure area at cloud cluster o kumpol ng mga ulap na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 8 p.m., huling namataan ng Pag-asa ang bagong LPA 1,010 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, posible ang maging bagyo at pumasok sa PAR sa susunod na 24 oras pero agad ding lalabas. Kung sakali, tatawagin niyang bagyong Fabian. Sa ngayon, habagat pa rin ang patuloy na nakakaapekto sa bansa pero kumpara noong nakaraang linggo, bahagya itong humina. Gayunpaman, maging handa pa rin sa tsansa ng ulan sa ilang lugar, lalo na sa Luzon at Mindanao. Sinagot ng Daily Tribune ang pahayag ni AGA Party List Representative Nicanor Briones na fake news ang kanilang ulat. Pinaninindigan ng Daily Tribune ang kanilang report kaugnay sa kongresistang nakuha ng nanonood ng isabong habang nagbobotohan sa House Speakership noong Lunes. Tanong nila, nasaan ang fake news? Pinapabulaanan daw ni Briones ang isang bagay na hindi naman inaakusa sa kanya. Hiling nila kay Briones i-review ang kanilang post. Pinalagan din nila ang pagbabanta ni Briones tungkol sa pagpapakulong.
Nauna nang sinabi ni Briones na hindi siya nag-iisabong nang makuhanan ng video. May mga natanggap daw siyang mensahe mula sa pamangkin na nag-iimbita sa kanyang maging sponsor sa derby o sabong. Yun daw ang pinapanood niya nang kunan siya ng video ng di niya alam. Bangkay natagpo ang lumulutang sa Marikina River. Wala itong pangitaas at nakashorts lang nang ma-recover ng Marikina City Rescue 161. Kahapon may isa ding umanong natagpo ang bangkay sa ilog. Kumuha na ng DNA sample ang mga investigador sa mga bangkay. SSS pensioners makakatanggap ng dagdag pensyon mula ngayong taon hanggang 2027. Sa inaprobahang pension reform program, tataas ng 10% ang pensyon para sa retirement at disability pensioners. 5% naman ang dagdag para sa death o survivor pensioners. Ang unang bugso ng dagdag pensyon ngayong Setyembre na. Sa September 2026 at 2027 naman ang ikalawa at ikatlong bugso. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa 200 kilo ng basura galing sa ibang lungsod ang naaktuhang itinatapon sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Ayon sa Manila Police District Station 1, may mga kargang basang karton ng sasakyan na mula raw sa isang bodega sa Valenzuela City. Sabi ng driver at pahinante, hindi na raw kasi nakokolekta sa lungsod ang mga basura, bagay na pinabulaanan ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Regular at mahigpit daw ang kanilang waste collection. Noong isang araw lang, isang jeep na galing din umano sa Valenzuela ang nahuling nagtatapon sa Mel Lopez Boulevard. At kanina, isang trailer truck na galing port ng Maynila. Hawak na ng pulisya ang mga naaktuhang nagtatapon ng basura at sinampahan ng reklamong paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Sandamakmak na locusts o balang ang naninira sa mga taniman sa Ukraine. Ang mga kalsada halos mabalot na ng mga ito. Sinisisi ng mga otoridad ang gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Dahil daw sa patuloy na labanan, nawala na ang mga ibon na nangangain ng mga balang. Di rin makapagpalipad ng mga aircraft na mag-e-spray ng pangontra sa mga balang. Handa ka bang mag-dive mula sa taas na 40 talampakan? Kung hike at extreme water activity ang hanap nyo, meron yan sa Mananap Canyoneering sa Camarines Norte. G tayo dyan kasama si Mark Salazar. Mula sa extreme cliff diving, chill na camping at nature sightseeing, sure na mahahappy ang mga adrenaline junkie. Ang Mananap Canyoneering, itinuturing na hidden gem ng Camarines Norte. Extreme siya. Total of 7 jumps. Yung highest jump is around 40 feet. Tapos bawat sulok talaga na tignan mo, ganda. Yung whole canyoneering event, maglalast siya almost the whole day eh. Sobrang untouched pa nung area. Aakyatin ang mga pinakamatataas na falls at doon magsisimula ang adventure pababa sa mismong Mananap Falls. Dahil sa iba't ibang level ng falls, parang hindi nauubos ang adventure. Meron kaming tinawag na caterpillar, magdidikit-dikit kami para papaagos lang kami dun sa rapids. So, kasi yung group I was with was very fun. Paguran talaga. Bawal ang DIY, mismong lokal na pamahalaan ang magbibigay ng trail guide sa bawat grupo. Ipinaalala ang safety guidelines bago sumabak sa canyoneering para sa kaligtasan ng lahat. I think underrated kasi din yung mga falls natin. Masaya ako nung meron na sa Luzon na ganong activity. Okay na meron ng canyoneering spot din dito sa Luzon na kayang i-drive from Metro Manila. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May bagong leading lady si pambansang Ginoo David Licauco, habang si Will Ashley mapapanood na sa Sanggang Dikit for Real. Narito ang report ni Aubrey Carampel. PBB second big placer Will Ashley, bagong karakter na aabangan sa Sanggang Dikit for Real. Sobrang gusto ko maka-work si Kuya Dennis and
of course, kasama rin po dito si Miss Jeneline. Sobrang nilolook forward ko na magkaroon kami ng eksena. Pambansang Ginoo David Licauco at star of the new gen Jillian Ward magtatambal sa Kapuso action drama series na Never Say Die. Kasi syempre ngayon, I can say na medyo tumanda na po ako ng slight, so medyo nag-iba na po yung perspective ko sa buhay, and na-excite po ako na mas matuto pa po from them. Hindi ako sanay na nawala si Barbie. And like the past 3 teleseries ko, like kung kasama si Barbie. So yun yung naging comfort zone ko eh. It will be a challenge for me, definitely. Speaking of Barbie, very cozy ang Kapuso Primetime Princess sa kanyang 28th birthday photo shoot. Kabilang sa mga bumati sa kanya, ang kanyang Beauty Empire co-star na si Kailin Alcantara. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.